Breaking news mga kababayan, Ukraine, nagbantang idadamay ang Belarus sa gera at Russia, bakit nagpapanik na? Nagbabala naman si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa kanyang mga kababayan sa Ukraine na ingatan ang kanilang sarili dahil nagbabanta umano ang Russia ng isang malakasang pag-atake bilang gantian sa isang malawakang pag-atake din ng Ukraine na sumira sa isang malaking oil refinery sa Moscow at isang malaking natural gas processing plant sa ibang bahagi pa ng Russia. Ayon kay Volodymyr Zelensky, ngayong araw na to, hanggang kinatanghaliang tapat ay nagkaroon na naman ng mga bagong pag-atake ng Russia sa Ukraine gamit ang mga Shahed drones. Mula umaga hanggang sa maghapon, mahigit 200 drone ang ginamit nila. At kahit marami sa mga Shahed na yon ang napabagsak, sa kasamaang palad ay mayroon pa ring mga tumama. Nagkaroon din ng mga pag-atake sa Zaporizhia. Sa kasamaang palad may mga namatay. Nakikiramay ako sa kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Nagkaroon din ng mga pag-atake sa Donetsk, Sumy, Kharkiv at Dnipro. Sa ngayon may mga panibagong air alert sa Kyiv. Ngayong gabi at sa mga susunod na oras, kailangang maging lalong maingat sa mga babala ng pag-atake mula sa ere. Naghanda ang mga Ruso para sa panibagong malawakang pag-atake. Pakiusap, ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ititigil ng Russia ang digmaan kahit na ang lahat ng mga proposals para dito ng mga totoong paraan, totoong opportunity ay matagal nang nakahain sa harap nila. nagbigay naman ng tugon si Russian President Vladimir Putin tungkol sa iniaalok na peace talks. Pero sabi niya, wala dapat magbago sa kasunduang matagal nang pinag-usapan. Handa naman ang Russia para makipag-usap ng kapayapaan sa Ukraine. Handa kami batay sa agreement na napagkasunduan sa Istanbul. At gusto ko lang ipaalala sa inyo na pumirma din ang mga kinatawan ng Ukraine noong oras na yon. Kaya okay naman sa kanila yon. Wala akong nakikitang dahilan para lumihis kami sa mga agreement na ito. Matapos ang babala ni Zelensky, isang missile attack agad ang pinakawala ng Russia sa bayan ng Kryvyi Rih sa Ukraine, ang hometown ni Zelensky, na agad namang kumitil sa buhay ng 4 na residente doon, bukod pa sa 25 napaulat na sugatan. Bilang ganti naman, sumagot din ang Ukraine at nagpakawala ng sunod-sunod na drone attack sa region ng Crimea. Maraming oil infrastructures ang winasak ng Ukraine sa pag-ataking ito, na anupat nag-announce na ang gobernador ng Crimea na pansamantala mo nang ihihinto ang pagbebenta ng langis sa buong region. Nakita kasi ng pamahalaan doon na seryoso ang Ukraine na wasakin ang mga supply line at electronic grid sa kasagsagan pa naman ng tourist season ngayong tag-init. Sabi ni Zelensky, nakapokus sila sa pagsira sa mga langis ng Russia dahil dito umano kumukuha ang Russia ng pondo para ipagpatuloy ang digmaan. Wala namang target na date kung hanggang kailan hindi magbebenta ng gasolina sa mga pribadong kumpanya at sa mga residente ng Crimea. Mahal kong mga taga-Crimea, simula alas 9 ng umaga, hindi na magbebenta ng gasolina ang mga gasolinahan sa Crimea sa tao o sa mga legal entities at mga individual, sa mga gumagamit ng cash o non-cash payments or sa mga vouchers. Ang gasolina ay ibebenta lamang sa mga ahensya ng gobyerno para masiguro na gumagalaw pa rin ang security ng Republika ng Crimea. Ang iba pang mga announcement tungkol sa mga desisyon sa mga operational procedures ng mga gas stations ay ibibigay na lang sa susunod. Hinihiling ko na maging kalmado ang lahat at makinig lamang sa mga official source ng information. Maliban sa pagwasak sa mga oil depot, 60,000 tonelada din ng mga ammunitions ng Russia ang winasak ng Ukraine. Nakaimbak ang mga amo sa isang arsenal ng Baltic Fleet sa St. Petersburg. At dahil sa pag-ataking ito, hindi naman nagpigil ang bansang Russia. Bilang ganti, nagpaulan din sila ng isang drone at missile attack sa isang lungsod na kung tawagin ay Konstantinivka sa Ukraine. Ang lungsod na ito ang nagsisilbing pintuan para makapasok sa region ng Donbas. Matibay ang lungsod na ito, pero kung babagsak ito sa kamay ng mga Ruso, posible nang manganib ang buong Donbas region. At para mapabagsak ito, gumagamit ngayon ang Russia ng infiltration sa mga Ukrainian camps kasabay ng pag-atake ng mga missile sa himpapawid.
yan ay para guluhin ang matibay na fortress ng Konstantinivka. Sa kabilang banda, pinagbantaan din ni Pangulong Volodymyr Zelensky ang Pangulo ng bansang Belarus at sinabihan siya na alisin sa kanyang bansa ang mga armas ng Russia. Kung matatandaan kasi, nagpadala si Russian President Vladimir Putin ng mga kagamitang pandigma sa Belarus na sinasabing gagamitin umano sa pag-atake sa Ukraine. Ibig sabihin, may plano si Putin na gawing launching pad ng kanyang mga drones at missiles ang bansang Belarus. Sabi ni Zelensky, kung hindi yan aalisin ng Belarus, ang Ukraine mismo ang mag-aalis nito sa kanilang bansa. Nagbigay pa si Zelensky ng taning na 1 linggo para alisin ng Belarus ang mga armas. Una sa lahat, gusto kong maintindihan nyo na kapag may gagawin ako, pinapakita ko talaga ng hayagan. Ganon ang strategy ko. Pero bago yon, sinusubukan ko munang pahupain ang tensyon ng patago. Sa intelligence level, sa militar at sa gobyerno ng Belarus, alam kong natanggap nyo na to. Itigil nyo na ang pagtulong sa mga Ruso. Hindi lang kahapon nagsimula yung tungkol dito sa relay station. Matagal na yan. May mga naging biktima na at puro na lang ang Ukraine ang nagdudusa. Technically, ginagamit yan sa coordination at tumutulong sila para mas maging eksakto ang pagtama ng mga drones ng Russia at Iran sa mga community sa Ukraine. Yan ang nangyayari dyan. Alam na ni Lukashenko yung tungkol dito. Dapat hindi lang puro salita si Lukashenko. Hindi sapat yung sabihin niya lang na sorry o puro na lang salita. Hindi na uso yon simula pa nung magsimula ang gerang ito. Ipinaliwanag ko na yan sa aming intelligence, sa security service at sa iba pang paraan. Marami kaming contact sa iba't ibang level. Sabi ko sa kanya, magpakita siya ng konkretong hakbang dyan. Una, wala dapat technical support. Itigil na yung mga direct support sa mga relay station. Tapusin nyo na yan. Tanggalin nyo at ipakita nyo sa amin na tinanggal nyo na. Yun lang ang paraan para matapos tong issue na to. Ilang beses nang sinabi sa kanila yan. Ilang beses na. Ngayon, nagwa-warning na kami in public. Kung hindi nila aalisin yan, kami ang magtatanggal niyan sa loob lang ng 1 linggo. Bagaman hindi direktang nagpapadala ng mga sundalo ang Belarus para tulungan ang Russia, pumayag ang Pangulo ng Belarus na maglagay ang Russia sa kanilang bansa ng mga military infrastructures at nuclear weapons. Isa dito ang mga communication repeater radar para sa mga drones, kung saan nakakatulong ang mga ito para mapalawak ang video signal, telemetry at control sa mga drones. Mahalaga ang mga radar na ito para sa mga operasyon na may layuning lampasan ang mga visual range na kayang abutin ng drone at harapin ang mga lugar na may electronic warfare device. Nililin lang nito ang radar ng kalaban sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga false target, habang pinapayagan naman ang mga Russian drones at missiles na malampasan ang electronic devices. Kaya din itong kontrolin ang mga missiles at baguhin ang kanilang direksyon habang nasa ere. Bukod dyan, meron ding mga airborne balloon at ground station na inilagay sa Belarus para mapanatili ang tuloy-tuloy na kontrol sa mga drone ng Russia. Meron ding mga oil processing facilities ang Belarus na tumutulong sa puwersa ng Russia. Alam na alam ni Zelensky na kayang-kaya ni Belarusian President Alexander Lukashenko na alisin ang mga ito pero hindi niya ginagawa. Ang sagot naman ng Belarus, wala daw dapat ikatakot ang Ukraine sa kanila. Meron bang dapat ikatakot ang Ukraine sa Belarus? Siyempre wala. Walang-wala. Alam nila yan. Alam ng mga sundalo nila yan. Alam ng mga tao sa Ukraine yan. Pero itong usapang ito, lalo lang pinapalala ng mga ambisyosong politiko. Bukod dyan, nagbanta din ang bansang Russia at sinabi na may plano si Zelensky na isali ang Belarus sa gera. Pero kapag ginawa daw ito ng Ukraine sa tulong ng NATO, hindi nila hahayaang lumaban ng mag-isa ang kanilang kaalyadong Belarus. Naniniwala ako na dapat kondinahin ang mapagpakunwaring pagtatangkang ito. Malinaw naman na gusto lang idamay ang Belarus sa gera at mas lalo pang palawakin ang sakop ng gulo para nang sa gayon lalong gawing imposible ang pag-aayos ng gulo sa tulong ng politika at diplomasya. Dahil dito, gusto kong ipaalaala dun sa mga tao sa Kiev na may kinalaman sa pagpapakalat at pagbabanta ng ganito at doon sa mga taga-kanluran na tumutulong din sa Nazi regime na ito
na mula pa noong March 2025, ang kasunduan sa pagitan ng Russia at Belarus tungkol sa pagtutulungan sa loob ng Union State ay matagal ng epektibo. Kung kinakailangan, handa kaming gawin ang lahat ayon sa itinakda ng kasunduang ito para siguraduhin ang kaligtasan ng aming kaalyado at syempre ang kaligtasan ng Union State. Maliban dito, pinaghihinalaan na rin ng Russia ang intensyon ng Estados Unidos. Ayon sa Russia, mayroon na umanong pag-uusap na ginawa ang Russia at US sa Alaska tungkol sa kung paanong aayusin ang krisis sa Ukraine. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa ito nagsisimula. Nagdududa tuloy ang Russia na posibleng isa na naman daw ito sa mga pakana ng Amerika para bigyan ng panahon ang Ukraine na lalo pang magpalakas. Sa ibang balita, kambal na lindol, humampas sa Venezuela. Daan-daang libo ang inaasahang patay. Isang napakalakas at pambihirang serye ng lindol ang tumama sa bansang Venezuela kahapon, June 24. Nagdulot ito ng malawakang pagkasira at nagpasimula ng malawakang rescue operation sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa mga unang report, hindi lang isa kundi dalawang magkasunod o back-to-back na malalakas na lindol ang tumama sa loob lamang ng humigit kumulang 39 na segundo. Isang pangyayaring tinatawag ng mga eksperto na seismic doublet. Ang unang pagyanig ay naitala sa magnitude 7.2 at agad itong sinundan ng mas malakas na magnitude 7.5. Sa mga mamamayan ng Venezuela at sa international community, nais naming ipaalam na ngayong araw bandang alas 6 ng gabi, naganap ang dalawang magkasunod na lindol. Ang una ay may lakas na magnitude 7.2 at agad na sinundan ng isa pang magnitude 7.5. Sa oras na ito, nakapagtala na ng 20 aftershocks. Isa itong pangyayaring may malubhang epekto at may ilang mga estadong sobrang naapektuhan. Sa capital city ng Caracas, nagkaroon ng mga pagguho ng mga gusali sa iba't ibang distrito. Ang estado ng Miranda at ang estado ng La Guaira ay sobrang naapektuhan din. Ganon din ang mga estado ng Aragua, Carabobo at Falcon kung saan nakaranas kami ng malalaking epekto. Ang unang mensahe namin sa aming mga kababayan, panatilihin ang pagkakaisa para makapagligtas ng buhay. Sa panahong ito ng matinding pagdadalamhati para sa aming mga mamamayan at para sa mga taong sa kasamaang palad ay nawalan ng mahal sa buhay, ipinapaabot namin ang aming agarang pakikiramay. Kasabay nito, hinihiling din namin ang pinakamalawak na pakikipagtulungan ng publiko, ang mga tahanang nakaranas ng matinding pinsala sa kanilang istruktura ay kinakailangang ilikas habang nakadeploy pa ang Civil Protection System at ang National Emergency System. At sa oras na ito, idinideklara namin ang state of emergency alinsunod sa itinadhana ng aming konstitusyon. Ang sentro ng lindol ay naitala sa western part ng capital city of Caracas, malapit sa mga coastal areas ng Moron at sa region ng Carabobo. Pero ang lawak ng epekto nito ay umabot hanggang sa malalaking bahagi ng mga urban areas gaya ng Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo at Falcon. Maraming residente ang mabilis na nagtakbuhan palabas ng mga gusali habang nagaganap ang malakas na pag-uga at mga ulat ng pagbagsak ng mga building. Sa Caracas na capital city ng Venezuela, lumabas pa ang mga video at mga report ng mga gusaling gumuho o nawasak ng husto. Nagkaroon din ng problema sa transportasyon at infrastruktura. Isinara na ang pangunahing airport ng bansa matapos itong magtamo ng mga pagkasira, habang pansamantala namang itinigil ang operasyon ng metro at ilang tren bilang pag-iingat na rin. Nagkaroon din ng mga aberya sa komunikasyon at serbisyo sa ilang lugar. Dahil sa lawak ng epekto, nagdeklara ang pamahalaan ng state of emergency at nagsimulang magpakilos ng mga militar, rescue teams at emergency responders para maghanap ng mga posibleng nakulong sa mga gumuhong gusali. Suspendido rin ang mga klase sa ilang lugar habang nagpapatuloy ang assessment sa pinsala.
Tungkol naman sa casualty, patuloy pa ang pagbabago ng mga official count habang nagpapatuloy ang rescue operations. Sa pinakahuling mga report, may kumpirmadong mga patay at daan-daang sugatan, habang may mga lugar na hindi pa ganap na naaabot ng mga responders. As of June 25, habang ginagawa namin ang ulat na ito, hindi bababa sa 32 na ang kumpirmadong patay sa lindol at 700 naman ang sugatan. Bukod dyan, may ilang international seismic assessment na ang nagbabala na pwede pang tumaas ang bilang ng mga casualty depende sa lawak ng structural collapse. Nagsimula ito sa kanluran pero pumutok papunta sa direksyon ng Caracas. At dahil doon, lumikha ito ng napakalakas na level ng pagyanig sa lungsod ng Caracas. Gumagamit ang USGS ng tinatawag na Pagers Program. Kinukuha nila ang impormasyong meron tayo sa kung saan nangyari ang pagyanig. Kinukumpara ito sa kung saan nakatira ang mga tao at sa uri ng mga gusaling meron sila. At ayon sa pagtataya nila, ito'y magiging isang napakamapaminsalang lindol na may pinakamataas na posibilidad na ang bilang ng mga nasawi ay nasa pagitan ng 10,000 hanggang 100,000 katao. Ang videong napapanood ninyo ay galing sa bayan ng Guatire, 20 milya ang layo mula sa kabisera ng Caracas. Nagpapakita ito ng mga gusaling wasak, mga community na halos maglaho na sa gitna ng mga tambak at guho. Sa isang football field na ito kung saan kasarapan ng practice ng mga manlalaro, biglang nagtakbuhan sila sa gitna ng field nang maramdaman ang pagyanig. Dahil sa pambihirang lindol na minsan lang mangyari sa Venezuela sa loob ng mahabang panahon, hindi na iwasan ng mga tao na mabigla sa kanilang nasaksihan. Mabuti na lang yung pamilya ko, yung asawa ko, yung apo kong babae at ako. Wala kami nun sa apartment building. Nung bumalik kami, nakita talaga namin na wasak na siya. At buti na lang din nakaligtas yung mga kapitbahay namin. Anong masasabi ko? Ilang pamilya pa kaya ang ganito din ang kinahanetnan dun sa mga gusaling nawasak sa Caracas? Kahit sabihin mong saglit lang yung nangyari, nakalagay ang Caracas sa isang malindol na lugar. Nakaupo ako sa kusina nung maramdaman ko na magsimula ang pagyanig. Sabi ko sa kanya, lumilindol! At ang sabi niya, oo, lumilindol. Napakalakas ng pag-uga. Napatayo na lang ako at sabi ko, oh Diyos ko, nandito pa ako. Ayaw huminto ng pag-uga at naisip ko, paano kaya ako makakababa? Nandito ako dahil nakapagbihis ako agad. Tinulungan niya ako at nabiyak na lahat ng mga dingding. Pinili talaga namin buksan ang pinto. Nagkaroon ng ulap ng mga usok na halos hindi na kami magkakitaan. At nung magkita kami sa baba ng hagdan, para kaming nakakakita ng horror movies. Kailangan naming umakyat sa mga guho o kahit saan. Yung building superintendent kasama yung isang baby at lahat ng mga kapitbahay nagbababaan na. Pero sa building na yon, isang pamilya lang nakita kong nakaligtas. Iniiwasan ng pamahalaan na maglabas ng mga bilang para na rin makaiwas sa misinformation at pagpapanik ng mga tao. Naganap ang back-to-back na lindol sa mismong araw pa naman na ipinagdidiwang ang isang holiday sa Venezuela. Ang pagtatagumpay ng puwersa ng kanilang pambansang bayani na si Simon Bolivar laban sa Espanya at naging mahalagang hakbang patungo sa kalayaan ng kanilang bansa. Dahil dito, pinangangambahan na maraming pamilya ang nasa bahay at may mga pagdiriwang dahil holiday na posibleng makaapekto ayon sa lawak ng pinsala at bilang ng mga casualty. Sa ngayon, nagpapatuloy ang paghahanap sa mga nawawala, paglikas ng mga residente sa mga delikadong gusali at pagdating ng tulong mula sa iba't ibang sektor habang unti-unting sinusukat ang tunay na lawak ng pinsalang iniwan ng isa sa pinakamalakas na lindol na tumama sa Venezuela nitong mga nagdaang taon. Nagkaroon din ng paunang babala tungkol sa posibleng tsunami sa ilang bahagi ng Caribbean Sea matapos ang lindol, pero kalaunan inalis na rin ang tsunami alert matapos ang karagdagang mga assessments. Samantala, nananatiling nakaalerto ang mga otoridad dahil sa posibilidad ng sunod-sunod na aftershocks na pwedeng magdulot pa ng mga dagdag na pinsala sa mga gusaling pinahinana ng lindol. Naghatid naman ng mensahe si Pangulong Donald Trump tungkol sa lindol sa Venezuela at nangakong magpapaabot ng tulong dito.
Ang dalawang malalakas na lindol na kakatama pa lang sa mga dakilang mamamayan ng Venezuela ay parehong napakalaki ng saklaw at nag-iwan ng matinding dami ng mga nasawi. Handa, bukas palad at may kakayahan ang Estados Unidos na tumulong. Inutusan ko na ang lahat ng mga ahensya ng aming pamahalaan na maghanda para agad na kumilos. Naroon kami para sa aming mga bago at dakilang kaibigan. Hindi maganda ang mga naunang report. Inanunsyo din kagabi ng US State Department na magpapadala ng mga search and rescue team kasama ng mga medical at humanitarian supply para sa mga taga-Venezuela. At habang nagaganap ang lindol sa Venezuela, meron ding sa bayang lindol na naitala sa ilang mga lugar sa California at sa bansang Japan. Habang nakatutok ang mundo sa mapaminsalang lindol sa Venezuela, may isa pang detalye na napansin ang maraming tao. Halos magkakasunod ding naitala ang malalakas na pagyanig sa California at Japan sa loob ng kaparehong yugto ng oras. Pero ayon sa mga unang ulat at sa mga Earthquake Monitoring Agency, wala umanong ebidensya na direktang magkakaugnay ang mga lindol na ito. Mas maituturing itong sabayang paglitaw ng magkakahiwalay na seismic events sa iba't ibang tectonic zones. Sa Japan, halimbawa, isang malakas na lindol na may magnitude 6.9 ang naitala sa kaparehong araw sa silangang bahagi ng baybayin ng Honshu. Ang bansang ito ay bahagi ng Pacific Ring of Fire, kaya kabilang ito sa mga lugar sa mundo na madalas makaranas ng malalakas na lindol dahil sa banggaan at paggalaw ng mga tectonic plates. Sa ngayon, patuloy ang pagsusuri ng mga otoridad sa Japan sa lawak ng epekto at posibilidad ng aftershock. Samantala, sa California, isang magnitude 5.6 din na lindol ang naitala sa hilagang bahagi ng estado, kabilang ang mga lugar ng Mendocino County. Naglabas na ng alerto ang earthquake warning system at maraming residente na ang nakaramdam ng pagyanig. Dahil dito, may mga lumabas agad na haka-haka online na baka konektado ang tatlong lindol at senyales umano ng mas malaking pandaigdigang seismic event. Pero sa kasalukuyan, hindi iyon ang sinasabi ng mga eksperto. Magkakaiba ang fault systems at tectonic settings ng Venezuela, Japan at California. Posibleng nagkataon lang daw na nangyari sila sa magkakalapit na oras. Isang bagay na bihira pero hindi imposible sa isang aktibong planeta na may libu-libong lindol kada taon. Kung nagugustuhan ninyo ang mga discussion na ito, paki-like at mag-subscribe po sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. Malaking tulong po ito hindi lamang sa ating channel kundi pati sa ating mga kababayang nangangailangan na aming sinusuportahan. I-follow din po kami sa Facebook, The Blessed Reader. Para sa inyong mga tanong, concerns o suggestions, mag-message lamang po kayo. Maraming salamat!